dahil na-enjoy ninyo ang ating mga pambaon series, let's do more. But this time, mas madali. Gamitin natin ang isa sa aking paboritong kitchen appliances, ang rice cooker. So gumawa tayo ng mga pambaon using rice cooker. So, syempre, ganito lang kadali yan. Ibubuhos mo lang lahat ng ingredients sa iyong rice cooker. O, di ba, pagkagising mo, buhos, pindot, i-prepare mo yung mga anak mo or ikaw mag-prepare ka. Pagkatapos mo magbihis, sandok ka na lang papunta sa baunan and it's freshly cooked, ready to go. Pero syempre, don't expect na yung kanyang appearance, no, yung itsura ng dish, ay restaurant quality. Kasi syempre, di ba, para na itong restaurant quality din. Parang paella, jambalaya, o di ba, ganon. So, simulan natin sa first dish. This is chicken rice na ibubuhos mo lang lahat sa rice cooker. Super dali po nitong videong to. Feeling ko mas matagal pa yung mga chika ko. So, I have here 3 cups of jasmine rice that we've washed. Hinugasan na po ito into the rice cooker. And then, I'm going to put splash of sesame oil, around 1 to 3 tablespoons. Okay, and then I have here 2 to 3 tablespoons of grated garlic. You can use the food processor if you want. And this is also 2 to 3 tablespoons of grated ginger. Pwede mo ding i-food processor. Pag lang kasi gin-rate mo, ayan o, yung juices. Well, anyway, doon din naman pupunta yan sa bowl, mapipiga din yan, so wala namang problema. And then, i-mix mo muna yung mga aromatics mo, the sesame oil, sa bigas. Buhos lang lahat to, pero ito kasi, para mas maging malasa kada butil. And then, you can just put a splash of fish sauce kung gusto mong malasang malasa. This is totally optional. And also, I'm going to season my chicken with fish sauce. Spring onions. Ayan, amoy chicken rice na siya. And you can just put chicken powder or chicken broth cube. Around 2 tablespoons. Kung gusto mong malasang malasa, 3 tablespoons. And of course, your water. This is jasmine rice. So, 3 cups na jasmine rice po ito and then 4 cups na water. Pag ang ginagamit ko is Japanese rice, normally, mas konti yung tubig. Pag short grain kasi, mas konti yung inaabsorb na tubig based on my experience. So, you can just adjust. Ayan. Tapos, tong chicken, lagyan ko din ng konting chicken powder and yung patis, imamassage ko lang ng konti. And then I'll just put this on top. You will see I'm using chicken breast fillet that we've cut into thick strips. No? So kaya chicken breast yung ginagamit ko kasi pagka sinubukan ko yung recipe with the chicken na may bones, medyo hindi pantay yung luto. And then ilagay mo lang sa ibabaw. Make sure lang na may spacing. Okay. Ayan. Into the rice cooker. 1 hour siya sa rice cooker. Kung may quick cooking setting yung rice cooker mo, pwede rin naman. So now, you have the time to prepare. Kung may homework pang hindi nagagawa, o di gawin mo na yon next. Pero ako naman, ang homework ko is isa pang rice cooker recipe. So kagaya mo ba ako na mahilig sa fried rice, pero sa umaga, wala kayong tirang kanin. So, ang problema, magsasaing ka pa, tapos magsasangag ka pa. So, why don't we do a rice cooker style na parang Yang Chow fried rice or Oriental fried rice.
So this is super easy. Into your rice cooker, I have here 3 cups of jasmine rice na hinugasan. So kung may basmati rice ka, you can also use basmati. For this recipe, maganda long grain yung gagamitin. Pero of course, my favorite Japanese rice, pwede rin. And then I just have here 5 pieces of Chinese chorizo, yung Chinese sausage, na kinat ko lang ng ganitong kalalaki. If you want it smaller, go. Pero kaya po mas malalaki yung hiwa ko is para naman may ulam talaga, may protein. And dinamihan ko, yung isang pakete yan, nilahat ko na po. I have here finely chopped carrots, buhos lang lahat yan. You can put minced garlic, mga 1 teaspoon lang, 1 to 2 teaspoons. Spring onions, finely chopped, pampalasa din, mix-mix mo lang. Dito lang, i-mix mo din naman para hindi lahat ng laman pupunta sa ibabaw. I have here frozen green peas, mga 2 dakot. Hindi mo na kailangan ito, yung green peas. Straight from the freezer, pwede mo nang ilagay dyan para hindi din masyadong malabog. And then to give it the nice yellowish color, I have here turmeric powder. Just around a teaspoon or half a teaspoon or more if you want it more vibrant. Sesame oil, just a splash. This is totally optional. Pwede ding sa huli mo na ilagay, pwede ring vegetable oil, pwede ring butter. Normally, walang patis, pero naiwan yung patis. So, ayaw ko naman sabihin wala siyang ginagawa dyan. So, nilagyan ko na ng patis. This is vegetable powder. You can use chicken powder, you can use beef powder, pampalasa. Just around 2 to 3 tablespoons. Depende kung ganong kalasa mo gusto. Yan 2 tablespoons, malasang-malasa na yan. And water. Okay, just mix it like that. Kung nagdududa ka sa lasa, maski dun sa chicken natin kanina, pwede mong tikman yung sabaw niyan. Kung hindi mo pa napapatong yung chicken. Wala naman tayo ditong hilaw na meats na inilagay. So, pwede kong tikman to. Perfect. And I just want a little bit more color. So, konti pang turmeric. Okay? Into the rice cooker. And let's do another recipe. So, our last recipe, this is super duper easy version of jambalaya. So, ang jambalaya is a rice recipe, parang kamag-anakan din ng paella, but this one originated from Louisiana, USA. Kaya gagamit tayo ng Cajun seasoning. So, ganito lang kadali. Normally, ibubuhos lang talaga lahat sa rice cooker, pero na-realize kong 2 lang po ang rice cooker ko dito sa aking kusina. So, lulutuin ko siya dito, manual na pagsasaing. So, disclaimer na po ha, normally ginigisa-gisa ito, ihuhuli yung shrimps, pero kasi mawawala yung essence ng rice cooker cooking episode natin. That's why, ibubuhos ko din po lahat yan papunta dito sa aking kaserola or sauce pot. So, ganito lang kasimple. I have here 3 cups of rice. This again is jasmine. And then, I have here red bell peppers, garlic, minced garlic, onions, spring onions, para lang makulay. This is tomato sauce, soy sauce, and lalagyan natin ng konting Cajun seasoning. 1 to 2 tablespoons. And since naglagay ako ng soy sauce, medyo konti ang ilalagay kong chicken powder or vegetable powder, mga 1.5 tablespoon. This is spiced sausage. I'm using Hungarian sausage.
Etong sausage na po ito, luto po ito, ha? Yan. So, pag binuhos mo lahat sa rice cooker, pwede namang hatiin mo lang yung recipe kung isa lang ang nagbabaon sa inyo. Ayaw ko kasi maglagay ng chopped tomatoes. Yung jambalaya recipe ko, normally, I put chopped tomatoes. Feeling ko kasi, hindi naman siguro, totoo, feeling ko lang, baka mabilis mapanis. Okay, ayan. Ayan, di ba? Mas naging reddish yung kulay. Tapos, nakita ko dito, meron pa akong frozen peas. Ilalagay ko na din to. Now, I'll put the shrimps. Frozen, peeled shrimps. You can put also mussels, kung mahilig sa mussels ang pamilya mo. Alam ko na may magko-comment, ma-overcook po yung shrimps, I know, pero mawawala kasi yung essence ng ating one-pot cooking. And may na-realize po ako, feeling ko aapaw siya, so I'm going to transfer this into a bigger casserole. This is better. Now, isasaing lang natin. So, pag nagsasaing kami manually, malakas muna yung apoy. Pagka kumulo, we will reduce the flame or the heat to the lowest. Yun lang, to the lowest setting. Ayan, so, isaing natin lahat yan, tapos balikan natin mamaya and we're ready to go back to school. Okay, so eto, naluto na. Ang gagawin mo lang dito, medyo hahalukayin mo. And habang hinahalukay mo, lagyan mo ng butter. Mga 2 tablespoons. You can also use olive oil. Ayan. Tapos, pwede mo nang lagay sa baunan. O, diba? Ganun kadali. Tingnan mo. Oo. Ganda, diba? Yan, so naluto na tong chicken rice. Silipin natin. Wow. And amoy chicken rice talaga, ha? Okay, so ito na yung ating mga niluto. Well, hindi lang naman pambaon, no? Kung halimbawang may handaan. Ito yung, kung gusto mo naman na yung pabaon series mo or pabaon serye mo ay may theme na kung ito, Louisiana style, USA, di ba? Anong month ba yung United Nations? Di ba? May ganung month, di ba? Yung mga bata yung nagsusuot ng costume. Very good. Eto naman, di ba? Nakikita mo, achieve na parang yang chow fried rice na hindi ka nagsangag-sangag. Kasi favorite ko yan eh. Kaya sasabihin ko, yan talaga yung pinakagusto ko. In fairness. Alam mo, magandang idea din to. Yung bang may catering business ka, tapos may Chinese menu, tapos ayaw mo magpakahirap ng
Kasi perfect, ha? Perfect. Now, yung chicken rice. Gusto kong tikman muna yung rice mismo. Eto. I told you, hindi madadry yung chicken breast kasi yung rice cooker naman is sarado. So yung moisture umiikot lang mismo dun sa rice cooker. Very moist yung chicken breast. Ito na pala yung pinaka-favorite ko dito sa tatlo. This one, tapos sumunod lang tong dalawa. So what are you waiting for? Gumawa ka na. Nakita mo naman kung ganong kabilis gawin ito. Talagang yung isang episode, di ba, iwas stress. Ito naman, stress-free na to. Itong lagay na to. Super dali, super sarap, and it's also presentable. Super saya ng mga pababaunan mo. So don't forget to tag me kapag niluto mo to. And if you have more ideas, nabasa ko po ha, air fryer daw next time. And since this is Baon Serye episode, gusto ko pong batiin ang mga bumisita dito sa atin sa Binyan last weekend. Si Tita Deli Gonzalez and Leia Aviles and family from Malabon City, from Santa Rosa City, and from Kuwait. Thank you so much po sa pagbisita at ang dami po nilang, binitbit po nila ang buong Malabon. Dinala nila dito sa Binyan City ang mga specialties ng Malabon City. Maraming salamat po. Sending love to the whole family. Hope to see you again soon.